We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Magsaya tayo dahil ngayon ay Fun Friday! January 5. di magsaya tayo dahil 5 ngayon. Di ba? Saktong-sakto, partner. Good morning, partner. Good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. Naku, mamaya, partner, meron tayong makakasamang isang fitness coach para turuan tayo kung paano ba maging fit after ng maraming pagkain sa holiday season. Mag-stretching ka ba mamaya? Oo, nag-prepare na ako eh. Mamaya rin, live tayo sa Ilocos Norte. Paghahanda ng mga deboto sa kapistahan ng Poong Nazareno that's gonna be on January 9, 2024. Mamaya, birthday girl si Gab de Luna maghahatid dyan. Narito na ang mga unang balita. Dalawang katao ang sugatan sa pagbangga ng pampasaherong bus sa isang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Karanglaan, Dagupan City. Nagkuhanan ng video ang pag-rescue sa mga sakay ng motorsiklo. Nagtamo lang ng sugat sa katawan ng driver pero pahirapan ang pagsagip sa backrider na naipit sa harap ng bus. Tumagal na mahigit 5 minuto bago tuluyang naalis ang babae sa pagkakaipit sa bus. Ilang motorsiklong ginamit na pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon sa repair shop ang bagsak matapos masira. Naritong report. Hindi gumamit ng paputok pero motorsiklo naman ang ginamit ng ilan para pampaingay noong bagong taon. Mas maganda na salubungin ang bagong taon ng maingay. New Year, bagong buhay, so more lively. Pero tumagal lamang daw ng 3 minuto ang kanyang pagpapaandar sa kanyang motorsiklo. Ang ilan kasi sa mga nasobrahan o tumagal ng ilang oras ang pagpapaingay gamit ang motorsiklo sa repair shop ang bagsak. Ilan kasi sa mga parte ng motorsiklo ang nasira. Pagtapos nung New Year, 'di ba, A1 na, mga A1, A2, yan ang dami ng ginawa namin kasi puro sumabog na yung mga block nila. Pati yung mga balbula nila tumukod na. Ayon sa mekanikong si Mario, pinalitan din mismo ang tambutso ng ilan sa mga motorsiklo matapos masira. Natunaw daw kasi ang bakal sa loob ng tambutso. Pag sobrang sagad mo ng silinyador, tapos babad siya ng hindi mo siya binibigyan ng basta binababad mo siya ng mga kalahating oras, lumalambot yung bakal ng timplada ng bakal niya, kaya nagkakaroon ng cause na minsan nawawala sa align yung mga timing chain, yung connecting rod, kaya tumutukod siya. Gumastos ang ilan sa pagpapakabit ng rapid backfire sa kanilang motorsiklo para mas lalong umingay at nadagdagan pa ang kanilang gasto sa pagpapaayos ng kanilang nasirang motorsiklo. Kung depende, kung minsan nag-lock na yung kick mo, hindi mo na masipaan, ayaw nang umandar. Gano'n, pag pinapa-start mo parang lost compressor na. Baluktot na yung balbula nung pag ganun. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Inalis na ng Mangaldan Police ang politika na posibleng motibo sa pagpaslang sa Barangay Kagawad na si Romeo Del Campo ng Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa PNP, ang isa sa tinitinang motibo sa pagpaslang ay ang personal na alitan ng sospek at biktima. Magkakailala raw ang sospek at biktima ayon sa PNP. Pero inaalam pa kung ano ang tunay na kaugnayan ng sospek sa biktima at kung paano sila magkakilala. Ayon sa pulisya, tikom pa rin ang bibig ng sospek pero sinampahan na ng kaukulang kaso. Panawagan ng kaanak na sana'y magsalita ang sospek upang makamit ang tunay na hustisya sa pagkamatay ng opisyal. Ilang negosyante dagsa sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan upang mag-renew ng business permit ngayong taon. May ulat si Claire Lacanilaw. Sa unang linggo ng bagong taon, dagsa na ang mga negosyante sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan para mag-renew ng business permit. Ayun talaga requirements, ma'am. Hindi ka ma-operate, ma'am, pag walang permit. Mahirap kasi yung baka mamaya hanapan kami ng sa business permit. May
mabiolation pa tayo. Makatatanggap daw ng regalo ang unang 500 negosyante na maagang makapagproseso ng application at makapag-renew ng business permit. Ayon sa Business Permit and Licensing Section, layon itong mahimok ang mga negosyante na iproseso ang kanilang business permit bago ang deadline. Inaasang aabot sa 3,000 na mga negosyante sa bayan ang magre-renew ng business permit. Maaari namang mag-apply at magbayad online. January 20 ang itinakdang deadline ng tanggapan para sa renewal ng business permit. Ang due ng pagkuha ng business permit is on January 20, 2024. Pag lumagpas doon, may penalty sila na 22% plus 2% na surcharge. Claire Lacanilao para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang deboto ng itim na Nazareno sa Lawag City nag-alin ng novena para sa nalalapit na kapistahan ng Puon. Makibalita tayo live kay Gab De Luna. Gab, good mornings! Good morning, CJ. Nakahanda na ang St. William's Cathedral dito sa Lawag City, Ilocos Norte at ang ilang mga deboto ng itim na Nazareno ilang araw bago ang pista ng Puon. Nag-alay ng novena ang ilang deboto ng itim na Nazareno sa St. William's Cathedral sa Lawag City, Ilocos Norte para sa nalalapit na kapistahan ng Puon. Ipinagdiriwang ang pista ng itim na Nazareno tuwing ika-9 ng Enero. Ipinuprosesyon ang imahen ng Puon at nagsasagawa rin ng pahalik. Ang 79 anyos na debotong si Nanay Lori, 5 araw na raw siyang nagnonovina. Ay, noon mga dalaga pa ako, talagang naniniwala ako sa kanya. Talagang lubos-lubos na ang paniniwala ko sa kanya hanggang ngayon. Kaya patuloy akong nagnonovena sa kanya, tumatawag palagi sa kanya everyday. Pamana raw nito sa kanyang mga anak ang paniniwala at pananampalataya sa Puon. Yung mga anak ko doon din sila nag-ano sa Quiapo. Nagdedeboto rin sila, nagnonobena rin sila kay Black Nazarene. Nag-alay rin ng dasal ang debotong si Nanay Angelita. Malakas daw ang paniniwala niya sa Puon simula pa noong nagtatrabaho siya sa Maynila. Bagamat hindi na ito makakabisita sa Quiapo Church, dinadaluhan naman daw nito ang pinakamalapit na simbahan upang ipakita ang kanyang paniniwala sa Puon. Talagang po sumasama kami sa prosesyon. Nagdadasal, po, nag-aalay ng mga bulaklak. Samantala, CJ, bukas naman ang St. William's Cathedral simula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi para sa mga debotong pupunta upang mag-alay ng kanilang mga novena. At kung matatandaan natin ay pansamantalang natigil ang traslasyon o prosesyon ng Black Nazarene dito sa Lawag City at sa buong Pilipinas dahil sa pagtama ng COVID-19 pandemic. Kaya naman inaasahang mas dadami pa ang mga debotong dadagsa dito sa syudad ngayon dahil hindi na ganun ka-strict ang protocols at matutuloy na ang procession. Nakahanda naman ang PNP sa seguridad ng mga debotong pupunta sa mismong araw ng pista ng Puon at paalala naman ng simbahan na i-observe pa rin ang basic health protocols at mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng matutulis na bagay at alak, pati na rin ang medium to large size na mga imahe upang makaiwas sa aksidente. Yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat at happy birthday, Gab De Luna. Mga kapuso, may enjoy pa rin natin ang maayos na panahon ngayong araw. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong northern at central Luzon ang may mababang tsansa ng ulan maliban sa ilang lugar na posibleng makaranas ng light to moderate rains. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uulan ay epekto pa rin ng hanging amihan. Easterlies naman ang umiiral sa Visayas at Mindanao. Dahil sa amihan, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Batanes at sa northern coast ng Ilocos Norte at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Banye-banyerang tangok o patay na isda na ipupuslit sana sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Naharang ng autoridad. Nagka-alerto Russell Simorio.
Banye-banyerang tangok o patay na mga isda ang nasabat ng City Agriculture Office at Anti-Littering Task Force sa Dagupan City. Isinakay ang mga tangok na isda sa 2 motorboat. Tinangkaraw na ipuslit ang mga isda para ibenta sa Magsaysay Fish Market. Baka mamaya po magkaroon po tayong food poisoning na tinatawag. Kaya delikado po na kainin talaga ang tangok. Iniimbestigahan na rin ng otoridad ang ilang modus ng mga tindera kung saan inihahalo sa mga sariwang isda ang mga tangok na isda. Dahil sa insidente, hinigpitan pa ng otoridad ang pagbabantay sa mga ipinapasok na isda sa mga pamilihan sa lungsod. 24/7 ang inspeksyon sa mga fish dealer na nagdadala ng isda sa merkado. Ang ginagawa po ng mga fish warden po, dino-double check po nila yung mga pumapasok. Sila po ang may authority, sir, na mag-double check sa mga isda. Ang mga mamimili, kinikilati sa mga binibiling isda sa Magsaysay Fish Market para masigurong sariwa ito. Pagtangok po, yung medyo madilaw-dilaw na yung kulay niya. Iba na yung matigas nga yung iba yung sa itsura lang niya makikita mo na yung ano. Ay, ilado na siya yung matagal nang naka-stack sa kwansa. Kapag mapula yung mata, kaya dapat fresh yung talagang malinaw. Babala ng otoridad, tatanggalan ng permitang sinumang fish dealer na sangkot sa kalakalan ng tangok na isda. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mahigit 100 na bagong pisang pawikan pinakawalan ng mga otoridad sa baybayin ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Silipin sa report. Matapos ang mahigit 1 buwan na paghihintay, napisa na ang mga itlog ng pawikan na nakita at inalagaan ng mga residente sa baybayin ng Barangay Kalayab, Santo Domingo, Ilocos Sur. Umabot daw sa 103 ang pawikan hatchlings. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng mga pinakawalan na pawikan hatchlings. Sama-sama ang mga kinatawan ng Senro, Menro at barangay officials sa pagpapakawala ng mga hatchling. Kasi malapit lang yung nest site niya, hindi talaga nagalaw. Hindi ito binibilang. Kaya siguro yun ang nag-contribute ng mas mataas na percentage ng hatchling. Pero nasa 10% lamang daw maaaring mag-survive sa mga pinakawalang hatchlings sa dagat dahil sa mga predator. Once na narating nila yung dagat is konti lang talaga yung masabi nating survival nila kasi kakainin din sila ng mga malalaking isda and of course yung ating mga seabirds. So 100 pesos ang insentibo ng pawikan parents sa kada isang hatchling. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mahigit 100% ang itinaas ng kaso ng fireworks-related injuries sa Region 1. Mula December 21 hanggang January 3, 2024, umakyat na sa 213 ang nabiktima ng paputok, kumpara sa naitalang 98 na kaso sa nakaraang pagsalubong. Kabilang sa mga uri ng paputok na ginamit ng mga biktima ang kwitis, imported firecrackers, luces, whistle device at boga. Paulit-ulit na pagpapainit at matagal na pag-iimbag ng pagkain masama sa kalusugan. Ayon sa Health Authority, narito ang report. Meron pa bang natirang pagkain mula sa inyong handa noong medianoche? 1 kilong spaghetti lang tapos siyempre talko lang kami, may natira nirip namin. Ang diskarte na Aling Ellen, pinapainit. Mga pansit lang po madam, pinapainit pag hindi naubos. Sayang po, madam. Kaya pinapainit. Pero babala ng Health Authority, maging maingat sa ilang beses na pagre-reheat o pagpapainit ng pagkain, maging ang matagal na pag-iimbak ng pagkain sa ref. Nag-stay po siya sa room temperature for more than hours po siguro, no? Nagkakaroon na po siya ng bacterial growth. Kaya ito po yung nagiging sanhi ng food poisoning. Delikado rin ang madalas na paglabas ng pagkain at muling pagbabalik nito sa refrigerator dahil mas lalo itong nakukontamina ng bakterya. Importante na amuyin at tignan ang itsura ng pagkain kung pwede pa ba itong ihain. Maaari kasing mabiktima ng food poisoning at acute watery diarrhea. Aminado ang Center for Health Development o CHD Region 1 na patuloy pa rin silang nakapagtatala ng ganitong kaso. Marami pong causes yan. Usually po sa kontaminadong tubig and sa kontaminadong pagkain.
Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Isa ka ba mga kapuso sa mga nagsasabing magpapapayat na ako this 2024? Aayusin ko ng aking diet. Yan ang mga linyahan natin. Pero hindi natin alam kung paano ito sisimulan. Kaya para gabayan tayo sa ating body figure goals for 2024, makakasama natin ang isang fitness coach, Mr. Jigo Abracia. Good morning, Coach, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Okay, simple definition. Anong ibig sabihin ba ng fitness? Fitness po is para maging active po tayo or para mas malakas yung katawan natin and para mas maging healthy tayo sa like for example may iwasan natin yung sakit. Oo. And then mas makakagalaw tayo ng maayos. And then like mas makakabuhat tayo ng mas mabibigat. Oo. Kumbaga healthier body than weaker body. Yeah. Yun yung pagiging fit. Well, in different aspects lang siguro, hindi yan physically, maging emotionally, mentally, and socially. So, isa sa mga pwede sa mga beginner ay ang high-intensity workout. So, paano ba ito, Coach, isinasagawa? Pwede kang mamili kasi ng, like, for example, 5 exercises and then gagawin mo siya ng tuloy-tuloy and pwede kang mag-rest every exercises, like 10 seconds every exercises and then, ayun po. Okay. Sa mga gustong mag-advance naman sa kanilang workout, ano ang compound exercises? Like compound exercises is like for example the squats, bench press, deadlift, and pull-ups, and like barbell rows. Yun po yung compound exercise paggamit ng bigger muscle group sa katawan natin and then like gumagamit kasi tayo ng force na mas malaki sa katawan natin. Okay, balikan ko lang yung intensity workout. Ano naman yung mga pwedeng gawin natin doon na mga sample exercises? Pwede natin gawin yung squats, lunges, crunches, push-ups, bear crawl. Okay, normally ilang sets and repetition ito? Like 10 repetition po per exercises po. Okay. Hindi ba yun mahirap? Yun kasi ang sinasabi nila minsan pag nag-gym ka, mas maganda talaga na sundin mo yung enough, wag matagal yung rest, di ba? Yes po. Kaysa yung napagod ka, ang tagal ng rest mo, uulitin mo ulit. Hindi naging epektibo. Depende po yun. Okay. Pwede po kasi meron yung high intensity workout and then meron po yung mahabang rest period po sa per exercise po. Okay. So ano ba yung mga benefits kapag nag-exercise ka? Having great body, syempre. And then, maganda yung daloy ng like, isip mo, yung mental health mo. Like, through exercise kasi, for my experience, yun yung way ko para mas makapag-isip ako na maayos. Then, mas mag-work ng mas maganda. Like, nakagawa ako ng trabaho na mas better. Okay. So, Coach, bukod sa mga physical exercise, ano po ba yung iba pang mga tips para mas lalong maging healthy or mensahe natin sa ating mga kapuso, especially gustong maging fit this 2024? Start nyo lang mag-gym, mag-workout, and then priority nyo yung nutrition nyo, and then recovery, syempre, and then, ayun po. Okay, thank you so much, Coach, sa iyong impormasyon at meron tayong natutunan sa mga sinabi mo. And of course, sa mga kababayan naman natin, ito'y guide lamang. Importante pa rin na magpa-consult sa mga health expert nang sa ganun nga ay magabayan din sa ating mga health conditions. Thank you so much, Coach Jigo. Samantala, super-sized baby na tumitimbang ng 7 kilograms isinilang sa Chile. Tunghayan sa Globalita.
Sa Chile, isang super-sized baby ang isinilang ngayong 2024. Ang sanggol na ipinanganak sa Biobío region ay tumitimbang ng 7.1 kilograms. Ayon sa attending obstetrician, ito ngayon ang pinakamalaking sanggol na ipinanganak sa Chile. Pero nasa intensive care unit ang sanggol dahil sa komplikasyon habang nag-recover na rin sa ospital ang kanyang ina. Tradisyon sa Rio de Janeiro, Brazil ang pagtitipon-tipon sa Copacabana Beach para bigyang pugay ang Afro-Brazilian Queen of the Sea. Nakasuot ng puti ang daang-daang worshippers para mag-alay ng panalangin, kumanta at sumayaw sa harap ng estatwa ng kanilang sea goddess. Mahigit 100 taon na ang tradisyong ito mula nang mapalaya ang mga Afro-American at African sa slavery. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Jasmine Curtis Smith at Raver Cruz bibida sa asawa ng asawa ko simula January 15. Narito ang report. For the first time, Kapuso stars Jasmine Curtis Smith and Raver Cruz team up for an upcoming GMA Afternoon Prime series Asawa ng Asawa Ko. 4 na taong nawala si Christy at namuhay sa impyerno, kaya naman kayang-kayang bawiin si Jordan kay Shaira. Directed by award-winning Loris Guillen, abangan ang world premiere ng Asawa ng Asawa Ko ngayong January 15 sa GMA Prime. Mapapanood rin ito sa Pinoy Hits at Kapuso Stream. Marami ang nag-abang sa unang paghaharap ni Claudine Barreto at Aramina bilang Via at Elizabeth sa Lovers Liars. Kababalik lamang ni Claudine bilang CEO ng Pacifica matapos na pansamantalang makulong matapos na arestuhin sa salang murder kay Ramon. Nagtagumpay ito na muling makuha kay Trina, anak ni Elizabeth, ang pamamahala sa Pacifica. Naging matindi ang harapan ng dalawang veteranang aktres pero simula pa lang ito ng kanilang pagtutuos. Ano pa kayang sikreto ang mabubunyag? Sundan ang natitirang mga huling episode ng Lovers and Liars na tiyak maraming pasabog. 9:35 PM sa GMA Prime. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. 65 mechanical puppets ibinida sa 11th Mahiganga Festival sa Santa Ana, Pampanga. Tunghayan sa report. Naging masaya at makulay ang gabi sa Santa Ana, Pampanga sa paglabas ng mga mahiganga o mechanical puppets para sa selebrasyon ng 11th Mahiganga Festival. Mas marami, mas masaya. Ito ang pinatunayan ng mga taga Santa Ana dahil umabot sa 65 na mahiganga ang ibinida ngayong taon. Record-breaking siya this year. Kasi usually we have 20 to 30 mahigangas. And all of them have participated this year. Nakikilala na ang aming festival, nakikilala na ang aming town, ang Santa Ana. At dahil doon, lahat sila na taga Santa Ana ay proud, lalo na yung mga kabataan. Sinasabing nagsimula ang tradisyon na ito noong 1820s. Bawat mahiganga ay may taas na aabot sa 8 hanggang 10 talampakan. Ang paggawa nito ay 95% na hango sa mga recycled materials tulad ng kawayan, sako, styro, bote at iba pa. Alam nyo ba mga kapuso, puro lalaki ang kasarian ng mga mahiganga dahil inihahalin tulad ito kay Saint John the Baptist. Sa Biblia si Juan Bautista, siya yung nagpe-prepare ng daan para kay Kristo. Kaya madungis siya, medyo nakakatakot yung itsura. Kung mapapansin nyo, yung mukha ng mga mahiganga may pagka nakakatakot ang itsura. So balit ito ay para ma-absorb yung mga bad energies, ang mga bad vibes, bad luck, misfortune, sakit para madala niya ito at hindi mapunta sa taong bayan dito sa Santa Ana. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do. By Kobe Bryant, an NBA superstar. Yun nga partner, January 9 na, di ba? Yung kapistahan ni Poong Nazareno. Yes. Pero pinag-uusapan natin, hindi lahat makakapunta sa Quiapo. Oo, kasi doon ang sentro Oo. ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Pero bago yan, partner, ayun na nga, maraming abangan sa taong 2024, or 9 ko na. Bagong taon, may bagong pasabog sa hapon. Oh?
Oo. Ano to abangan sa GMA, ibang pasabog. Oo. Simula January 8 naman, mapapanood na sa GMA Afternoon Prime ang revenge series ng Makiling. Yung Makiling. Tampok sina El Villanueva. Oo. At Sparkle Debonair, Derek Monasterio. Di ba sila? Yeah. In real life, oo. Real life couple. Okay. Ang Makiling po mga kapuso ay kwento ni Amira na ginagampanan ni El na magiging sentro ng pang-aapi, subalit babangon upang tapatan ito ng sukdulang paghihiganti. Okay, simula January 8, samahan si Amira sa kanyang paglalagpay sa pagbangon, pagbawi at pagpapatawad sa Makiling. Lunes hanggang Biyernes, 4 p.m. pagkatapos ng Stolen Life sa GMA Afternoon Prime. Magandang abangan to, partner. Oo. Makiling sa GMA. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.